Capricorn, kumusta? Maligayang pagdating. Ikokonekta natin ang iyong enerhiya ngayon. Pangkalahatan lang ito, kaya kunin ang tumutugma sa iyo at tingnan din ang iyong ascendant at lunar sign. Tingnan natin ang iba pang maaring dumating. Sisimulan ko ang iyong pagbasa gamit ang mga anghel. Titingnan natin kung anong mensahe ng liwanag, ng linaw, ang nakahanay sa Capricorn para sa mga susunod na oras na ito. Ano ang darating para sa inyo? Ano ang kailangan ninyong malaman? Sige, heto ang mga sitwasyon na nagpapataas ng iyong kasaganaan, mga sitwasyon na nagtutulak sa iyo pasulong at magbibigay din sa iyo ng emosyon. Dahil nariyan ang mga mensahe, balita, komunikasyon, mga tawag. Bueno, ang isang mensahero sa katunayan ay isang tagapangalaga. May isang anghel na nagpoprotekta sa iyong kasaganaan at sinasabi sa akin na ang tagumpay ay isang palatandaan. Ibig sabihin, ang tagumpay ay nariyan na, ang tagumpay ay nararanasan, nararamdaman, at puno ito ng maaring maging mga sandali ng malaking ebolusyon pagdating sa iyong pera. Ngunit pati na rin ang lahat ng mga proyektong pinagtatrabahuan mo, dine-develop mo, sa huli ay magiging isang tunay na tagumpay. Mula ngayon, magkakaroon ng mga pagkakataong hindi mo matatanggihan. Ito ang mga pagkakataong direktang nagtutulak sa iyo na kumilos. Sinasabi nito sa akin na ikaw ay nakikita bilang napakaresponsable o napakakwalipikado upang gawin ang bagay na ito, upang harapin ang sitwasyong ito, upang akuin ang responsibilidad nito. Sinasabi nito na kahit na ito ay ang tawag sa mas maraming trabaho, kahit na ito ay ang tawag sa mas maraming paglalaan, mas mataas na demand, ikaw ay matutuwa na aktibong makilahok sa gawaing iyon. At higit sa lahat, ito ay magiging malaking kaluguran din para sa iyo. Magiging bahagi ka ng isang bagay, makikilahok ka sa isang bagay na talagang magugustuhan mo. Ang makilahok, mag-develop, magtrabaho, lumikha ng isang bagay na magdadala sa iyo ng napakagandang kita. Kaya maghanda ka para sa mga uri ng sitwasyong ito. Maari pa ngang magkaroon ng pagpupulong sa trabaho, isang pag-uusap, isang panukala na magmumula sa mga taong katrabaho mo. Mga taong nagmamalasakit sa iyo mula sa kung saan, sa diwa na nakikita nila, na maaaring kailangan mo ng anumang uri ng tulong, hindi ba ng pagtulak patungkol sa iyong mga proyekto. Bueno, malapit ka na magkaroon ng isang pag-uusap, isang kasunduan, isang appointment, isang pagpupulong kung saan inilalatag sa mesa ang sitwasyong iyon na nagbibigay sa iyo ng paglawak. Siyempre, pinansyal. Bueno, may kailangang ipagtanggol dito. Una sa lahat, ipagtanggol ang ilang mga karapatan na iyong nakamit. Maaring ito ay para sa isang tiyak na sitwasyon, hindi ba? Bueno, kailangan magkaroon ng tiwala, sabi ng anghel na ito, sa iyong sarili at panatilihin ang tindig. Dahil maaring ang lahat ay napakaayos. Ang lahat ay napakaganda, napakagaling, tinawag ako, ang pagkakataon ay napakaganda, napakabanal. Magugustuhan kong gawin ang ipinag-uutos sa akin. Bukod pa rito, hindi na mahalaga iyon, ngunit tataas ang aking bulsa. Ngunit ito ay antas ng aking alam gawin. Ito ay antas ng aking pinagdalubhasaan. Ito ay antas ng aking kaalaman. Doon din, tingnan mo ang posibilidad na kailangan mong ipagtanggol ang iyong mga karapatan, ang iyong kaalaman, ang iyong paninindigan. At ang iyong mga anghel na tagapangalaga ay nagsasabi sa iyo, ikaw ay may buong karapatan na panatilihin ang mga ito. Ikaw ay may buong karapatan na humiling, na mag-demand, o higit sa lahat, na sabihin hindi kung iyon ang kaso. Dahil, tingnan natin, maaring ang pagkakataong ito ay matagal mo nang hinihintay, oo. Ngunit marahil ay nakikita ang isang pagkakataon na kawili-wili sa simula. Ngunit may isang bagay na hindi mo lubos na nakukumbinsi dahil sa X na dahilan, dahil hindi ka nila binabayaran ng nararapat o kung ano paman. Ang iyong pagiging available ay bukas dito, ngunit otomatikong lumilitaw ang isa pang panukala na oo, malinaw naman ay napaka-convenient para sa iyo. Kaya, ang problemang maaring lumitaw sa katunayan ay maaaring hindi magmumula sa ibang tao, kundi dahil maaari mo ring sa anumang paraan umatras dahil iniisip mo na hindi sa hindi pabor sa iyo ang ibabayad o iaalok nila, kundi dahil naniniwala kang hindi ka marahil gaanong handa gaya ng iniisip ng mga tao.
Nasa iyo na iyon, bueno, sa anumang paraan na ipagtanggol ang kailangang ipagtanggol mula sa iyong sarili, 'di ba, na nagpaparamdam sa iyo na sa anumang paraan ay umatras ng ilang hakbang. Ngunit dahil sinasabi sa iyo dito ng anghel ng kasaganaan, ang tagumpay ay mahuhulaan. Oo, may mga bagay na magbabago, may mga sitwasyon sa antas ng trabaho na nagdadala ng maraming sorpresa. Maging handa para doon dahil may higit sa isang posibilidad kung saan, bueno, sa anumang paraan ay kailangan mong pumili, hindi ba, ayon sa kung ano ang kailangan mo, kung ano ang sa tingin mo ay mas convenient. Sa katunayan, ang paninindigan ng iyong ipagtatanggol ang siyang nakakatulong sa iyo. Narito ang isang mensahe, isang balita, isang komunikasyon. May isang sitwasyon sa iyong buhay na magdudulot sa iyo ng napakahalagang emosyon. Mga bagong emosyon. Maaring sa paglipas ng panahon ang mga emosyong iyon ay magbago. Malinaw na tumindi. Malinaw naman, may kaugnayan ito sa isang tao, hindi ba? Makakatanggap ka ng isang mensahe, makakatanggap ka ng isang komunikasyon, isang tawag na nagbubunyag ng damdaming sinasabi ko sa iyo. Ang taong iyon na pinag-uusapan na nagdudulot, oo, ng interes na nagdudulot ng tiyak na simpatiya, empatiya o simpatiya na bueno, nagpapasigla sa iyo, nagpapagalaw sa iyong enerhiya, ay lilitaw sa ibang paraan. At sa iyo, sa anumang paraan, ay ibubunyag din ang isang damdamin na hindi mo pinaghihinalaan sa iyong sarili, ngunit mas lalo na sa taong nagbibigay sa iyo ng mensahe na gustong makita ka, na nag-aalok sa iyo ng isang bagay. Bueno, maaring lumitaw din ang isang imbitasyon. Dahil ang mensahero ng emosyon ay nagdadala ng mga imbitasyon o panukala na laging nagbibigay sa atin ng ginhawa. Maaari ring dumating ang isang imbitasyon, anumang uri ng kaganapan, sosyal na kaganapan, pagtitipon. Ang pagtitipong iyon na nakikita ko roon ay napakahalaga rin. Maaring magmula ito sa lugar na ito. Sinasabi nito sa akin na may lalapit mula sa panukalang iyon na may napakabuting intensyon at ipapaalam niya ito sa iyo. Kaya maging handa na tumanggap ng isang napaka-convenient na panukala kapwa sa larangan ng trabaho at sa larangan ng pag-ibig. Tingnan natin kung anong sinasabi ng mga baraha ngayon. Palaging pangkalahatang pagbasa ito, Capricorn. Kung gusto mong pag-usapan ng iyong particular na kaso, maaari kang gumawa ng personal na konsultasyon sa akin. Mag-message ka sa website, laging nasa video ang address, at may nakapinding komento roon sa tanda mo. Ngayon, heto ang kabalyero ng mga tungkod. May dumarating na balita. Maghanda ka dahil may mga balita. Bukod sa may kikilos, aksyon, magdadala ng balita at mag-aanyaya sa iyo sa isang bagay o sa usaping trabaho. Dahil ito ay kabalyero ng mga tungkod, ilalabas ka rin niya sa nakasanayan. Maaring taong may ugnayang pagkakaibigan sa iyo ito o may mas matinding pagnanais. Siya ay isang taong pabalik-balik, isang taong sa anumang paraan ay naroon na naglalagi sa loob ng ilang panahon. Sinasabi nito sa akin na ang taong iyon ay nagmamadali sa sandaling ito at gumagawa ng mabilis na mga desisyon. Ang isang taong naghahangad ng isang bagay ay maaring magmula rin sa kamay ng imbitasyong iyon o ng mensaheng iyon. Isang taong naghahangad, malinaw naman na magkaroon sa iyo ng matalik na kontak. Isang aktibo at masiglang tao na maaring makipag-usap sa iyo at ituring na agad ito bilang negosasyon dahil isa siyang kabalyero ng mga baston. Ngunit isa rin siyang tao na sa anumang paraan, ang makasama ka o ang makarating sa iyo o ang manatili sa iyo ay nangangahulugan para sa taong iyon ng isang tiyak na hamon. Ito ay para sa akin ang lupigin ng Capricorn, ang makasama ang Capricorn, ang makarating sa pagiging kasama ng Capricorn o sa ginagawa ko sa aking buhay, ito ay nangangahulugan, Capricorn, ng isang malaking hamon. Oo, ngayon ito ay isang hamon na sulit na mabuhay, ito ay isang hamon na sulit na kunin. Ngunit hindi ko alam kung gusto mo literal na makasama ang taong ito. Ang taong ito ay naroon sa paligid, pabalik-balik, nananatili, umaalis, lumilitaw, ano pa man. Narito ang isang kakaibang imbitasyon. Ang imbitasyong ito ay makikita mo pagkalipas ng panahon kung ano ang sinasabi ko sa iyo. Dahil ang taong ito ay gumigising sa mga damdamin na hindi mo pinaghihinalaang mayroon ka.
Siya ay isang taong ibang-iba sa taong ito. Hindi nangangahulugan na ang tao ay masama o mabuti. Sila ay mga taong ganap na magkaiba sa mga aspeto ng personalidad o ng ugali ng mga interes. Dito nakakakita ko ng isang taong mas nakatuon, mas matatag, mas nakahanay sa kung ano ang gusto mo. Ngunit mag-ingat dahil maaring may iba pang mga Capricorn na gusto ang ganitong uri ng relasyon at sila ay mabilis na kumikilos. Dahil siya ay isang Knight of Wands, hindi nangangahulugan na hindi mo bibigyang daan ang imbitasyong ito. Hindi, hindi. Ang isang bagay ay hindi nagtatanggal sa isa pa. Magiging medyo aktibo ka, medyo aktibo. Ang nangyayari ay sa taong ito, ang nagpapakilos sa iyo ay ang iyong balat. Hindi ba siya ay isang medyo kawili-wiling tao para sa iyo sa antas ng balat? Mayroon kayong magandang chemistry, magandang dialogo, magandang pakikitungo at bukod pa rito ay nag-enjoy kayo ng husto, tumatawa ng husto. Ngunit ang mensahero ng emosyon ay nanggagaling sa ibang panig. Ngayon, bakit ka maaaring nakakaramdam na ikaw ay na-trap ng isang sitwasyon na nararamdaman mong maaari kang limitahan? At nakakaramdam ka na ikaw ay nakakulong, hindi ba? O nakatali ang mga kamay? Paralisado. Sa ano ka maaaring natatakot? Ano ang maaaring nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa? Ano ang maaaring magparamdam sa iyo na bilanggo at walang pag-asa? Naniniwala ako na sa lahat ng ito ay kumakawala ka, tumatakas ka, na binabawi mo ang kalayaan. At iyon, ano ang dala nito? Na ikaw ay lumalabas sa paghihigpit. Naniniwala ko na ang gusto rin nating sabihin ay marami sa inyo. Hanggang ngayon ang nakaramdam na nakatali ang mga kamay at may mga paghihigpit sa aspetong pang-ekonomiya o personal at emosyonal. At ang buhay ngayon ay nagsasabi sa inyo na walang anuman o sino man napipigil sa inyo na sumulong sa kung ano ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Tandaan na ang sitwasyong ito na nagpadama sa atin, tila tayo ay naparalisado at bigo, ay isa lamang ilusyon. Sa maraming pagkakataon, ito ay isang impresyon lamang na nagmumula sa sarili nating perception at damdamin at hindi ang tunay na katotohanan ng ating kakayahang lumampas sa anumang pagsubok na ating kinakaharap sa kasalukuyan. Dahil nagkataon na dito ay sinasabi rin sa iyo na kaya mong ipagtanggol ang iyong mga karapatan, ang iyong mga paniniwala at panatilihin ang isang paninindigan na malinaw na ipinapaalam ang iyong sarili. Hindi mo dapat maramdamang limitado ka tungkol sa paghihigpit na ito. Bueno, ito ang isa pang napakagandang baraha dahil kinakausap tayo nito tungkol sa kung ano ang maaring maging sitwasyon ng ginhawa, hindi ba? Dahil nabubuo ang kung ano ang maaring maging katapusan ng isang labanan, hindi ba? Pagod ka na sa pakikipaglaban sa ganitong uri ng sitwasyon, ang iyong enerhiya ay medyo mababa at sinasabi nito sa akin na malapit mo nang maabot ang tagumpay na iyon. Sinabi ko na sa iyo yan sa unang linya ng pagbasa. Ano ang nangyayari? Humihingi sila ng konti pang katatagan sa harap ng nararamdaman mong kahirapan ngayon. Ang lakas ng loob, ang pagtitiyaga at ang persebisyong ay mapagpasyahan. Sinasabi nito sa akin na ang pagkaantala at ang kabiguan ay nananatili na sa nakaraan. Nagsimula kang tipunin ang iyong lakas, malinaw naman, upang ipaglaban ang gusto mo. Kaya naman sinasabi ko ito sa iyo rito, hindi ba? Napanatilihin mo ang iyong paninindigan at magkaroon ng tiwala. Nagsasalita rin ito ng marami tungkol sa iyong muling pagbangon, hindi ba? Ang iyong katatagan, ang iyong kakayahang intindihin na hindi ka maaring manatili sa huling posisyon ng anuman, na ikaw ay para sa higit pa, na ikaw ay para sa pag-abante, na hindi ka mananatili sa buong oras na nagpaparaya, hindi ba? Silipin natin kung ano ang sinasabi ng mga gabay, kung anong mensahe ang ibinibigay nila sa Capricorn. Sabi nito, masyado kang mabilis. Huminto ka muna, huminga ng malalim, at tandaan, dahan-dahan lang, walang pagmamadali. Tandaan, dahan-dahan, walang nagmamadali. Kunin mo ang iyong oras, magpatuloy ng mahinahon at may tiwala. At kailangan mag-relax.
Isang napakahalagang bagay na dapat mong intindihin na ang iyong oras ay hindi maaring pagkasunduan, hindi ito ang oras ng ibang tao. Mag-enjoy sa bawat detalye ng proseso. Magtiwala kang nangyayari ang lahat sa tamang sandali at iyon ang nararapat para sa iyo. Magtiwala sa kapangyarihan ng panahon. Kailangan nating bumalik sa dito at ngayon. Sobrang nagustuhan ko ang pagbasa mo, Capricornio. Magtiwala tayo at magdeklara para mangyari ito.